Hello, good morning. Good morning. Good afternoon sa lahat. Masama yung pakiramdam natin pero tuloy pa rin ang boses natin yung medyo kakaiba. At ito pala yung transformer na multi-volts gamit dito sa Diamond Dash 8 na alarm clock with AM FM radio siya. Tapos sabi ng may-ari ay ibigay na lang sa akin, hindi na daw ipagawa kasi wala naman makuhanan ng transformer dahil ito ay galing sa abroad unit. Kaya dito sa ating paraan na ginawa ay binaklas ko yung transformer dahil open po yung kanyang primary na nakakonekta po dito sa ating cord dito. So ang ginawa ko, matapos ko siyang baklasin, ang pagbaklas ko nito ay ginawa ko live sa aking FB na Andy Rabino. Hindi ko nagawa ng video yung pagbaklas ng transformer, pero nandun sa aking Facebook live, naka live po yung paggawa ko. At sana i-live ko rin yung pag-assemble, pero yung ating monitor ay totally low-bat dahil nakalimutan kahapon na i-charge buong araw. At matagal makarecover yung battery, yung Vivo. Kaya gawan ko na lang ng video para i-edit ko na lang at i-upload sa aking FB. At i-upload ko rin dito para makita nila. So ang nangyari dito, una ay nagsuspect ako sa thermal fuse. So ang ginawa ko ay binuksan ko lang dito muna, hindi ko pa assemble yung EI na iron core. At tiningnan ko dito, so meron talaga siyang thermal fuse, pero hindi mahanap ang dulo. Nung binuksan natin dito, na hindi pa dinis-assemble yung EI core, nakita natin na may thermal fuse nga siya, pero yung dulo ay hindi natin makita at hindi natin matusok dahil ang design mula sa factory ay nandito yung dulo sa terminal, tapos yung dulo ng isang paa ng thermal fuse ay nandito sa kabila. So kailangan ko talagang i-dismantle kasi meron siyang plastic dito. So kailangan i-dismantle. Tapos nung mabuksan ko na, natingnan ko na, buo naman yung thermal fuse at yung kanyang wind talaga, yung magnet wire ang naputol dahil nag-spark. So ginawan ko ng paraan na maidugtong dito. Dinugtungan ko yung dalawang putol, yung tinamaan ng pag-spark at yung naputol nung mag-spark, yung papunta dito sa kanya. Ito ayun, naputulan ito. So hindi natin makita, o dinukot pala natin, hindi ko na binaklas yung wind, dinukot ko na lang, inangat ko na lang ito at nadugtong ko na rin. So hindi ko na siya ibinalik dito kasi ito yung cord nandito. So kung gagawa tayo, mahirapan tayo magkilos-kilos pag nandito ito yung cord. Kaya ginawan ko na lang ng terminal, at pag nalagay ko na yung core ay dito ako magtatap ng ating AC cord. So hindi ko na siya isinama dito sa paglagay ang kanyang dulo ng AC cord. At dito sa video natin ay ipapakita ko dito yung paglagay ng EI. Ito yung I at ito yung letter E or EI core. Kaya ko gawa ng video ito dahil marami akong nakikita at naririnig na mga feedback even dito sa aking mga kasamahan na pag nag-disassemble sila or nag-repair ng transformer, yung mga dalawa o tatlong E at I yung hindi maibalik dahil masikip na, hindi na kayang ibalik dahil sumikip. Ang sa akin ay dito siya nanggaling, bakit siya susubra at sisikip. So ipapakita ko at sasabihin yung paraan sa pagbalik ng EI core
na hindi siya sisikip at maibalik ko lahat. Wala po itong bawas, kumpleto yan, at ipapakita ko lang ang pagbalik. Una, linis ko na ito, yung E at saka yung I, nilinis ko na yan. Pero nag-iwan ako ng dalawa, isang I at isang E, para maipakita sa inyo kung paano ko nilinis. Kasi pag hindi natin nilinis itong EI core, yung mga tumigas electrical insulating varnish ay kakapal po ito, at sa pagbalik natin normally magiging masikip siya dahil nga kumapal doon, dahil doon sa electrical insulating varnish na tumigas at natuyo, matigas tanggalin dito. Ang ginagawa ko dyan ay ganito, babasain ko lang ng acrylic thinner itong ating bulak, at ayan o, kasi makapal yan. Ayan o, kung makikita nyo dyan, meron siyang nakadikit na mga natuyong electrical insulating varnish. So ang gagawin ko dyan ay linisin ko siya sa pamamagitan ng pagbasa natin ng thinner. Ayan o, tapos malambot lang yan or mabilis lang yan matanggal. Ayan o, malinis na. At dito, isa lang nilinis ko muna bago ko gumawa ng video para makita ninyo, or para hindi na humaba masyado. Kaya nag-iwan lang ako ng isa para may isampu lang ako, ayan o, kung paano ko siya nilinis. Nilagyan ko lang ang bulak kasi kung dito sa ating basahan, mabilis matuyo yung basahan. Ang bulak kasi ay nag-absorb ng liquid, kaya matagal matuyo. Ibig sabihin po ay matagal din natin siyang mapakinabangan yung binasa natin na thinner dito sa bulak, kaya hindi siya natutuyo kaagad. So mapakinabangan ng husto yung acrylic thinner na ginamit natin or binasa. Ayan o, kung makikita nyo, ayan, malinis na siya. Ayan o, wala na. So binabahagi ko lang ang video natin para sa ating mga kaibigan na nagproblema na hindi maibalik dahil masikip na. So ang gagawin ay linisin itong core para matanggal yung tumigas na bahagi o naiwan na electrical insulating varnish. Okay, so ngayon dahil nalinis ko na at nadugtong ko na yung putol, makikita dito sa ating pag-tester, at dahil nga yung ating tester ay masilaw, so tagilid siya. Ayan o, meron na siyang 100 ohms, so buo na yung ating primary. Ibabalik ko na lang itong core. So ipapakita ko sa inyo yung pagbalik na walang sobra. Ang una ay dalawa ilagay natin sa gitna. Okay, isa lang muna dahil mahirap siya ipasok dito. Hindi siya maipasok kasi bumuka. At ang gagawin natin ay ilagay lang natin siya dito. Ayan o, yung dalawa sa gitna. Ayan, tapos paparisan natin ng tigdadalawa din ito sa pagitan ng core na ito. Ayan o, dalawa din yung ating ilagay. Makikita nyo dyan, dalawa yung ilagay ko, dalawa. Ayan, tapos dito dalawa sila, dalawa ito, dalawa din ito. Paparisan pa din natin, parang tatlo sila dyan sa gitna. Yan yung aking paraan para hindi susubra. At nilalagay ko yan dito sa gitna. Ayan o, sa gitna. Hindi pala makikita yung ginagawa natin. O, diba? Yan yung aking technique. Tapos ilagay ko na ito dito pa isa-isa dito sa kabila. Basta pa isa-isa na ito. Okay? Yan na yung aking so i-push ko lang muna para malagyan ko hanggang dito sa gilid, kasi yung highlight naman na dito sa ating video ay yung pinakahuling tatlong E-core na hindi susobra. Sana buo natin ang video or live para makita talaga na walang cut.
yung ating ginagawa at makikita na wala tayong tinago, wala tayong tawag doon, wala tayong sumubra na core, pero wala tayong magawa dahil mahaba ang video. Pero pwede naman na pahabain ko lang ang video, hindi ako magsasalita para maipas forward ko lang, okay? So ganyan na lang para makita ninyo. Okay. Nakita nyo ba? Meron na tayong tatlong natira. Ayan. So, ang tatlong natira na yan, ang gagawin natin para hindi tatamaan ang plastic o ang core natin or ang coil at ito ay kumasya. Yung dalawa, yung double na nilagay ko sa gitna, tapos double din yung dalawa sa ilalim na magkatabi silang tatlo na double-double. Ang gagawin lang natin ganito lang. Yung sa pagitan ng double, doon natin isuksok. Ayan o, doon natin isuksok yung isa. O, di ba? Kahit kamay pwede kasi may dalawa pa. Ayan o. So nagiging tatlo na sila. Tapos dito naman, yung sa pagitan din ng dalawa, isuksok natin yung isa na ito para ayan o, medyo matigas na siya kasi nga ang tawag natin dito ay ano, yung kahit na, itong dalawa hindi na ito pwede ipasok kung dito sa gilid kasi matatamaan itong ating yung ating plastic. Kaya ang gagawin ko diyan dito sa gitna ng tatlo, doon ko siya isisingit. Ayan o, isingit natin diyan. Diba? So, ayan o. Nasingit na natin. Tapos itama natin dito na magkapantay sila. At saka natin ito ipapasukin. Diba? Tapos itong isa dito sa panghuling na dalawa rin yung aking nilagay na magkadikit. Ayan o. Sana makita dito sa video natin. At muli ipantay natin dito. Ayan, bago natin ipasok. Oh, 'di ba? So sa ginawa ko, ito, wala tayong excess, wala tayong kulang or sobra na ipasok lahat sa madaling paraan yung aking ginawa kasi kung isisingit natin dito sa gitna ng dalawang magkadikit, wala na siyang tatamaan at siyempre parang may guide na siya, so madali siyang ipasok at saka hindi siya sisikip dahil nilinisan natin at hindi din siya tatama o sasabit o sasayad dito sa plastic na may posibleng masugatan at matamaan yung ating wind, primary man or secondary, kasi ito po ay magkapatong. Ito sa itaas yung primary at dito naman sa ibaba yung secondary, kaya may posibleng matamaan yung dalawa. At pag na-plug in, makukuryente tayo dahil magkakonekta yung primary at secondary or di kaya'y maputol yung ating wind at hindi na ito gagana. So dito tester natin kung naputol yung aking ginawa or kung buo siya. Ito, yan, so buo pa rin. Kaya ang gagawin ko dito ay balik ko na ito yung kanyang, yan, diba? Bago ko ibalik, excited lang, ito yung eye, ibalik natin yung eye, pa isa-isa din siya. At doon sa tatlo ay tatlo din ang ating ibalik doon sa may tatlong magkadikit na, kasi una pag start natin naglagay tayo ng dalawa, dinouble natin, tapos doon natin isisingit sa gitna yung isa, magiging tatlo na po siya. Ayan, so tatlo na dito, ayan o, malaki, di ba? So magiging tatlo, ayan o, tatlo sila, ilagay natin kasi tatlo yung kapares. Okay,
Yan siya, oh. Oh, diba? Yan lang po yung ating ginagawa. Kasi maraming mga gumagawa nito na pag kung brand nyo na assemble, kompleto siya. Pero pag nagre-repair ay talagang may sobra kasi masikip na siya. Hindi nililinis yung hindi nililinis yung core. Tatlo din, ayan, tatlo. Hindi nililinis ang core at hindi rin nilalagyan ng secret na sabihin natin na yung dalawa, tapos magiging tatlo yan kung malagyan natin. Ang ibinabahagi natin po ayon lang po sa aking experience sa pag repair ng transformer, kasi dati nagre-rewind din tayo, kaya alam natin kung paano ito gawin. Ayan, kumpleto po yan, walang maiwan. Di ba? Nakita nyo, walang naiwan, walang naiwan, walang natira pala. Di ba? Wala tayong natira. At saka, ayan, ibalik na natin ito. Wala tayong ilalagay na electrical insulating varnish dahil wala na tayo, ubos na. Okay, so ayan, diba, isarado na natin ito. So okay, ang nilalaman ng video natin ngayon, ang content natin ngayon is about sa transformer na pag ni-repair, pag isinauli na or ibinalik na, pag inasimbol na, ay nagkakaroon ng mga 1 hanggang 3 axis na I at saka E, hindi na maipasok dahil masikip na. Kaya ang technique ko lang dyan, ulitin ko, nililinis ko yung core, tinatanggal ko yung mga tumigas na electrical insulating varnish sa bawat iron core, at nilalagyan ko ng double una para doon sa pagitan ng dalawang E-core, doon ko isisingit yung isang core na single. So sa tatlo kong nilagay alternate, doon ko ilisisingit yung tatlong last 3 E-core. Ayan, nakita nyo dyan sa video natin. Sana makatulong ito at makabigay idea sa lahat po ng ating mga nagsusubaybay sa atin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe, click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa mga bidyong aking i-upload. Paki-share ng video kung sa palagay mo ay nakatulong, at like na rin at subscribe at follow na din sa ating Facebook Andy Rabino at sa ating Facebook page na Andy Rabino TV Tech. So maraming salamat sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga nandyan at sa lahat na mga sumusubaybay sa atin. God bless, mag-ingat. Andy Rabino TV Tech. Bye bye.